What makes the church holy? Ano nagpapabanal sa simbahan? May 30 punto na ating pagninilayan. Bakit nagiging banal ang simbahan? Una, it is through the presence of God. Ramdam na ramdam natin ang presensya ng Panginoon. Pagpasok pa lang natin, wow! Ang sarap ng pakiramdam dito. Ibang atmosphere, ibang aking nararamdaman. Bakit? Dahil dun sa naroon, sa Blessed Sacrament, sa tabernacle, si Jesus, narito ang presensya ng Panginoon. Narito si Jesus, narito ang Diyos. At iyan, marahil, ang dapat nating isaisip lagi. Pagpasok natin ng simbahan, narito ang Diyos. Narito ang presensya ng Panginoon. Kaya dapat lamang tumahimik. Dapat lamang igalang. Dapat respetuhin. Alam niyo, ang sabi ng ating simbahan, ang ating pamilya, ang ating tahanan, yan daw po ay tinatawag na domestic church. Anong ibig sabihin niyan? Ang bawat tahanan, isang maliit na simbahan. Ang bawat pamilya. Kaya kinakailangan sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Tanong, sa bawat tahanan ba natin, ramdam ba natin ang presensya ng Panginoon? O hindi? Paano natin maramdaman ang presensya ng Panginoon sa tahanan? Kapag nagmamahalan, nag-uunawaan ang pamilya. Opo, wala namang perpektong pamilya, walang perpektong tahanan. Pero ang mahalaga, nagsisikap, magpatawaran, magintindihan, magmahalan. Napakasakit kapag may narinig tayo, ayaw ko na sa tahanan ito. Impyerno ang tahanan ito. It's a hell. Bakit? Puro galit, puro sama ng loob, pag-aaway. Si San Martin bilang ating patron, tinuturuan tayo bumalik sa Diyos, magpatawad, magmahalan, lalo tigit sa tahanan. At pagpasok natin ng simbahan, makikita natin, maramdaman ang yakap ng poong may kapal. Palapakan natin ng Diyos na ito. The presence of God. Pangalawa, what makes the church holy? It is through the prayers of the people. Panalangin ng mga tao, panalangin ng pari, panalangin nating lahat. Walang saysay ang ganda ng Taal Basilica kung hindi tayo magdadasal. Walang saysay ang ganda ng Basilica kung hindi tayo luluhod, magdadasal. At hindi lang dasal, kinakailangan yung examination of conscience. Ano po yung examination of conscience? Pagsusuri sa ating konsensya. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Tingnan natin, kumusta naga ako? Sa maghapong lumipas, ano nangyari sa akin? Ako ba'y naging mabuti? O hindi? Ako ba'y naging anak ng Diyos? O hindi? Kumusta ng aking ugali? Kasi baka tayo larga ng lagi ng larga, hindi natin sinusuri ang ating sarili. At kinakailangan ang pagtahimik. Kinakailangan ang pagninilay. Kinakailangan ng pagdadasal sa ating bayan, sa ating lugar. Bakit may mga away? Bakit may mga hindi pagkakasundo?
Bakit parang may mga pagkakataong ang gulo-gulo ng ating buhay, hindi natin maintindihan? Panalangin. We must learn to stoop down. We must learn to kneel down. We must learn to surrender everything to God. Dire-diretsyo ang dasal. Dire-diretsyo ang panalangin. Tandaan ninyo, di ba may mga pagkakataon, dinidinig man ng Diyos ang aking dasal? Para yatang bingi yata ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Hindi. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala lang tayo. Ang gusto lang ng Panginoon, upang tayo maging banal, isuko natin ang ating sarili. Pray without ceasing. Pangatlo't huli, what makes the church holy? Through the acts of charity. Gawa ng pag-ibig. Tamang-tamang yung ebanghelyo ngayon. Yung mga walang damit, suotan ng damit, damtan. Ang mga nauuhaw, painumin. Ang mga nagugutom, bigyan ng pagkain. Ang tanong, sa dami nating natanggap sa Diyos na mga biyaya, ilang tao na ang ating natulungan? Ilang tao na ang ating nabigyan ng pagkalinga? Ito yung hamon sa atin. Tumulong naman tayo, magkawang gawa, magmalasakit. Tatapusin ko ang aking homilya sa isang true to life story ng isang pari. Ibinalita ito sa atin ni Father Toter. May isa daw pari sa Maynila na pinunta ng isang mahirap na taga-tondo. Alam naman niyo ang tondo, medyo maraming squatter at maraming mga mahihirap nating kababayan. Pinuntahan dahil ang kanyang anak ay namatay. Father, pwede gawin yung basbasan ng aking anak, kamamatay lamang po. Sumama ang pari at binasbasan yung anak niyang namatay. Doon mismo sa gitna ng tondo, dadaan sa squatters area, maraming mahihirap. Habang siya nagbabasbas, nagdadasal ng patay, may napansin po siya. Ano po ang kanya napansin? Yun pong tenga ng bata na namatay ay wala na. Parang tugo-tugo. Yung isang tenga na lamang ang meron. Pagkatapos ng pagdadasal, tinanong ng pari yung magulang, bakit po wala na ang tenga? Father, yun nga po ang aking kinalulungkot. Kasi po nung po siya nagkasakit, kami lang naman pong dalawa, nagkumbulsyon, tumaas ang lagnat. Ako ho ay alis at naghanap ng gamot. Wala po akong mautangan, ay nakarating po ako sa malayo-layo. Pagdating ko ho, namatay na po ang aking anak at ang kanyang tenga kinain na ng daga. Minamahal kong mga kapatid, totoong maraming mahirap, maraming nangangailangan, maraming may sakit. Hinihiling sa atin, tumulong tayo, lalo tigit sa mga nangangailangan. Paano tayo magiging banal? Tatlong hamon sa atin. What makes the church holy? Through the presence of God, through the prayers of the people, and through the acts of charity. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.